Ito mga kapar ko ay ang Poco X8 Pro. Ang tinagurian nating possible na maging best valued mid-range phone ngayong 2026. And most ng bibili ng phone na to gustong malaman kung ano yung overall capability or performance nito pagdating sa balagbagang gaming. Kaya dito sa video na to, samahan nyo kaming i-testing itong device na to sa ating extreme gaming test na kung saan isasalang natin itong 10 high demanding graphics game na to at isa-setup natin kada isang game sa pinaka-maximum na settings na capable or kayang isupport ng device na to para makita natin yung overall performance nito in terms of overall performance, optimization, FPS, and also thermal. Kaya kung interesado kayo, tara, simulan na natin to. Okay, quick review lang tayo para sa mga kaparakoy natin na hindi nakapanood ng full review. Bale, yung chipset na ginamit dito is Dimensity 8500 Ultra. Basically, isa tong overclock version ng Dimensity 8400 Ultra, and based sa nakuha nating performance dito do sa full review, maganda and also okay naman yung makukuha nating overall performance dito in terms of raw performance. Pagdating naman sa kanyang battery, meron tayo dito 6,500 mAh battery capacity na malalaman din natin sa extreme gaming test ito kung makunat nga ba talaga. And syempre, bago kami magsimula ng extreme gaming test, pinol-charge muna namin yung device. Gagamit din kami ng timer dito para matrack natin kung ilang oras na tayo naglalaro. Meron nga rin pala tayo ditong thermometer na nagre-represent kung ano yung temperature currently habang naglalaro kami dito or sinasalang namin to sa gaming test. Check nyo po dyan sa part na yan. Also, sinetup namin yung brightness dito sa 75% and then 50% naman para sa kanyang volume. At yan yung magiging setup niya in the whole game ng paglalaro natin dito. And with that said, tara, simulan na natin yung ating extreme gaming test. And simulan natin sa mga most benchmark game ngayon, which is AAA games. At simulan natin yung pinaka-requested ninyo, which is Where Wins Smith. Bale, dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings sa capable siya, which is high frame rate at the moment. Bale, wala na namang ibang settings dito, itong frame rate part lang, and at the moment, ito lang yung supported settings sa kanya, na nag-result sa 32 max FPS and average and maintaining 30 FPS naman in the whole gameplay. And gusto ko nga lang din palang linawin na yung ating first 3 AAA games dito lalarain namin ng tig-iisang oras para makita talaga natin yung pinaka-overall capability ng mga device ito pagdating dito sa ating balagbagang gaming. Anyway, balik tayo sa naging performance dito sa Where Wins Smith. Actually, hindi na rin ako masyado nabigla dito dahil nga bago lang yung chipset na ginamit. Pero kahit na ganoon, meron na rin ako mga phone na testing sa Where Wins Smith sa ating extreme gaming test na new lang din naman yung chipset pero nag-work naman yung 60 FPS. So dito sa part na to, need na lang din talaga natin mag-antay ng update ng Where Wins Smith or kaya ni Poco para ma-address itong issue na to. Dahil for sure magagawan nila yan ng paraan. Anyway, after ng 1 hour na tuloy-tuloy na paglalaro sa game na to, nakakuha lang tayo ng 41 to 42 degrees Celsius. Hindi ganun uminit dahil nga hindi naman natin na-maximize yung kanyang mismong frame. Anyway, after ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro, may natitira pa tayo dito na 85%. Gusto ko nga palang linawin na kada oras magbabattery check tayo dahil marami sa inyo yung nagre-request na to. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next ating sanalang dito, which is yung ating benchmark game currently, which is UWA or Wuthering Waves. Pagdating dito, syempre, max out settings din ulit, ultra high resolution settings, and then 60 FPS combo. Bale, yan yung pinakasagad na setup na pwede nating isetup dito sa Poco X8 Pro. And pagdating sa naging performance, hindi naman tayo binigo. Nakakuha tayo ng 61 FPS as our max FPS, pero nakakuha tayo dito ng average and maintaining FPS na 43 to 45 FPS. So, pagdating dito sa part na to, medyo kakaiba dahil sometimes nag-i-stable siya sa 60, then meron naman mga part na nag-i-stable siya sa 43 to 45 FPS. So, pa-fluctuate. Wala tayo dito nakuha na permanent na naging FPS niya, kaya pagdating sa part na to, paiba-iba talaga. So, para sa mga WUWA players dyan, if bibili kayo ng Poco X8 Pro, don't worry, makakakuha pa rin naman tayo ng stable frame rate basta i-adjust natin yung graphic settings and also resolution settings. For sure, pag ginawa natin yun, makakakuha tayo ng mas maintaining at hindi pa fluctuate na frame rate. Anyway, after ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WUWA, nakakuha lang tayo dito ng 42 to 43 degree Celsius. And after din natin tapusin yung paglalaro sa WUWA, nasa 2-hour mark na tayo at meron pa tayo dito natitiraan na 66 battery juice. Now, next na nating nilaro is itong Genshin Impact. Pagdating dito, sinagad ulit namin yung settings gaya ng sabi ko sa inyo, ganun yung gagawin natin kada game. Then dito, isang oras din namin siyang nilaro. Nakakuha tayo dito ng maximum 61 FPS and then nakakuha naman tayo dito ng average and also maintaining FPS na 53 to 55 FPS. Kaso nga lang, meron pa rin
mga drop tayong natala dito, which is 40 to 43 FPS. And actually, nangyayari yan kapag umiinit na talaga yung device, and napipil namin habang ginagawa namin itong extreme gaming test na umiinit talaga siya. And nung nag-temperature check kami after namin matapos yung isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro, pumalo lang naman ng 46 degrees Celsius yung nakuha nating temperature dito sa Genshin Impact. Actually, hindi na ako nabigla dyan dahil doon sa ating full review talagang medyo uminit din siya. Ang best na pwede natin gawin dito is i-adjust yung ating graphics setting sa medium para mas mapababa yung temperature niya habang naglalaro, which is proven and tested, or gumamit tayo ng phone cooler. And yan yung mga best method na pwede natin gawin sa part na to. Kaya yes, kinakailangan talaga natin gumamit ng phone cooler dito or mag-adjust ng graphics settings sa game na lalaroin natin dahil talagang umiinit po ang Poco X8 Pro. Anyway, after din ng Genshin Impact, nasa 3-hour mark na rin tayo ng ating extreme gaming test at may natitira pa tayo dito na 43% battery juice. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang is itong ating solo leveling. And pagdating dito, sinetup natin siya sa pinakasaganda settings sa capable sa kanya. Very high resolution, 60 FPS, and then yung ibang settings, min-max out na lang namin lahat. Pagdating dito, nakakuha din tayo ng 61 max FPS. Pero yung kanya naging maintaining and also average is nasa 45 to 58 FPS. Actually, most likely, nasa 50 plus yung average niya. However, yun nga, may mga part na nagda-drop siya sa 45 FPS, lalo na kapag marami ng animation and also monster, which is normal sa mga game. Pero ang kagandahan dito, hindi naman siya nag-i-stable doon. Talagang drop lang, papitik-pitik, ganun. Then bumabalik din naman agad. So in overall, pagdating sa solo leveling, okay naman yung naging overall performance natin dito. However, hindi pa rin naman siya ganun ka-optimize, kaya hindi din naman problem kung makakakuha tayo dito ng mas mababa pang frame rate. Kaya pagdating sa part ito, pasado siya para sa akin. However, pagdating sa temperature, after ng couple minutes sa paglalaro sa solo leveling, pumalo lang naman to ng 47 degrees Celsius. And yes, mga kaparkoy, literal na mainit yung nakuha nating temperature dito dahil ang ating maintaining or sabihin natin normal temperature ng isang device is 42 to 43 degrees Celsius. And pagdating dito sa part na to, medyo alarming na para sa akin, kaya gamit talaga tayo ng phone cooler pagdating dito if ever na bibili kayo. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next namin sinalang dito, most requested din yung game, which is itong Infield. Pagdating dito, sinetup lang din namin sa pinakasagad. Very high graphics, yung render skill nasa medium and then 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha naman tayo ng decent performance, 61 FPS as max, which is pretty normal. And then nakakuha naman tayo dito ng maintaining 45 to 58 FPS as well. And okay naman yung naging overall performance nito dito. However, nung pagpasok sa ating mismong temperature, pumalo na to ng 46 to 47 degrees Celsius, the same sa solo leveling. Gusto ko lang linawin itong part na to, hindi po namin pinapahinga yung device, talagang tuloy-tuloy kami naglalaro. Kaya ang tingin ko or theory ko, from Genshin Impact na uminit ng 46, nadala natin sa solo leveling na uminit ng 47, and nadala din natin dito sa Infield na uminit din ng 47 degrees Celsius. Although lahat naman ng mga phone na testing natin before, ganun din naman yung ginagawa natin, lumalamig naman sila. So pagdating dito sa part na to, nakikita natin na talagang umiinit ang Poco X8 Pro. Anyway, after din ng paglalaro natin sa Infield, pumalo na ng 4-hour mark yung ating mismong extreme gaming test at meron pa tayong natitira dito na 19% battery juice. Now, next naman namin sinalang dito is itong Car X3, aka most favorite game dito sa studio or most favorite game ko. Actually, lagi naman. Anyway, pagdating dito, sinetup namin siya sa pinaka-default settings niya, which is 445 settings, and then nakaset yung FPS sa no limit. And gusto ko lang linawin, after namin mag-check ng temperature, sinalang agad namin tong Car X3. And pagdating sa nakuha nating performance dito, nakakuha tayo ng maintaining and uso solid 60 FPS sa unahan na part ng paglalaro natin. Pero, bumababa siya sometimes sa 55, pero consider pa rin naman yan as a normal temperature. However, nung patapos na namin gawin yung ating extreme gaming test dito sa Car X3, doon na medyo bumaba yung kanyang mismong FPS at pumalo na lang ng 45 to 50 FPS. And dito sa part na to, nung natapos na namin yung paglalaro sa Car X3, nakita namin na yung naging reason pumalo lang naman ng 47 to 48 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa Car X3, which is gaya ng sabi ko, pretty alarming. Pero gaya nga
nga nagsabi ko din, hindi naman namin pinahinga yung mismong phone. Tuloy-tuloy namin siyang nilaro simula nung una kaya wala pa siyang pahinga. And then dito sa port na to, medyo reasonable na minute siya pero gaya din na sabi ko, marami na akong phone na testing na ganito rin yung ginawa naming setup. Hindi naman naging consistent yung pagiging mainit niya. Anyway, move na tayo sa mga game na yan at next naman natin pag-usapan is itong ating shooting games. At simulan natin dito sa ating Crossfire Legend. Bale, pagdating dito, may max out settings lang din ulit namin, ultra graphics and then extreme FPS setup. And pagdating dito, nakakuha tayo ng 120 FPS as our max and also average FPS sa tuloy-tuloy ng paglalaro natin dito. Kaso nga lang, merong mga part na bumababa siya ng 60 FPS lalo na doon sa zombie mode and also kapag nasa death cam ka, yung tipong namatay ka sa round kasi natamaan ka agad. Yan, yung mga bonak moment natin. Yes, kaya ganito yung nakikita ninyo sa graph natin na nagpa-fluctuate din yung ating mismong graph pagdating sa FPS kasi automatic na nagsasearch siya sa 60 kapag nasa death cam tayo and also nasa zombie mode. So pagdating dito sa part na to, reasonable, so wala magiging problema pagdating sa usapang Crossfire Legend. And yung nakuha nating temperature dito is 38 degrees Celsius after ng couple minutes of round. Then battery check muna tayo sa kalagitnaan ng paglalaro natin ng Crossfire Legends. Doon na rin tuluyan na reach ng phone na to yung pinakahangganan niya, pumalo na siya ng 1% kaya doon na namin tinigil yung pagtatrack. At dito, umabot siya ng 4 hours and 41 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro bago siya tuluyang malobat. And based sa result na to, medyo average lang yung performance ng battery niya. Pero mamaya na natin ito pag-usapan, ituloy na muna natin yung extreme gaming test para tuloy-tuloy tayo. Charge lang namin saglit, then salang na ulit. Anyway, next mo namin sinalang dito is itong ating Garena Delta Force. Pagdating dito, FPS priority lang tayo. Sinetup namin sa smooth graphics yung graphic settings and then na-unlock natin yung 120 FPS kaya dun na rin natin siya sinet. And pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum and solid 120 to 120 FPS as our maximum FPS dito. Then nakakuha naman tayo dito ng drop na 115 FPS. Pero overall, good siya naging performance natin sa Garena Delta Force. 120 FPS mostly nakuha namin dito. Nung nag-check lang talaga kami ng footage, doon ko lang nakita na bumababa siya ng 115 and also papitik-pitik lang naman yon. Kaya hindi na rin naman ako masyadong nabigla. Then after ng ilang rounds dito sa ating Garena Delta Force, nakakakuha tayo dito ng 40 to 42 degree Celsius. Now, walang pahinga-pahinga, next naman namin sinalang is itong ating PUBG Mobile. Bale, the same lang din sa Garena Delta Force, FPS settings priority tayo dito. Kaya sinetap namin yung graphics nito sa super smooth graphics at na-unlock namin yung ultra extreme FPS. Then ito yung sinelect namin. Then pagdating sa nakuha nating FPS ito and also overall performance is smooth naman dahil nakakuha tayo ng 120 FPS as our maximum and also almost maintain FPS. Dahil may mga times pa rin talaga na bumababa ng 119, 108, and also 106 yung FPS na nakukuha natin dito pero papitik-pitik lang naman. So mostly, yung nakukuha nating FPS dito is nasa 120 FPS talaga. And after ng one round ng paglalaro dito sa PUBG Mobile, nakakuha tayo dito ng 40 degrees Celsius lang. Then next naman namin sinalang na game which is yung last na rin natin na game itong Blood Strike. Pagdating dito, yung setup natin naka extreme FPS, ultra resolution, and then naka-medium graphics set. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 120 FPS. However, mayroong mga part na bumababa siya ng 90 FPS kaya medyo nagkakaroon tayo ng mga fluctuation talaga. And meron ding moment na sa una naka 120 tayo and then bumababa siya ng 90 FPS after. Which is dun na rin siya nag-maintain hanggang matapos yung whole extreme gaming test natin. So pagdating dito sa ating Blood Strike, medyo paiba-iba pa yung frame rate niya kaya need pa rin natin i-adjust yung kanyang graphic settings para makakuha ng maintaining na FPS. And after ng couple rounds ng paglalaro sa game na to, nakakuha tayo ng 43 to almost 44 degrees Celsius. And after ng Blood Strike, natapos din at pumalo ng 6 hours and 20 minutes yung ating whole extreme gaming test at dito na rin nagtatapos yung whole gaming testing natin. At ito yung mga nakuha naming information and also conclusion sa ginawa naming test. Tara, pag-usapan natin. Okay, una agad natin pag-usapan yung performance neto. Pagdating dito, masasabi ko na konti lang talaga yung nilamang ng phone na to pagdating sa performance ng Poco X7 Pro. Kasi doon, need pa rin talaga natin mag-adjust ang settings para mas makakuha ng maintaining FPS or makakuha ng mas maayos na FPS pagdating sa mga heavy game. And same principle applied din dito sa ating X8 Pro. Dahil nga gaya ng sabi ko, overclock version lang naman yung chipset na ginamit dito. Pero ganoon pa man,
naman, mas okay naman yung nakuha natin na stability pagdating sa frame rate. Kaya most likely nung mga game na sinetup natin dito, hindi ko na in-adjust yung graphic settings or hindi na gumawa ng kahit ano pang tweaking dahil okay naman yung nakuha nating performance. Yun nga lang, medyo nagpa-fluctuate talaga. Kaya at the end of the day, need pa rin talaga natin gawin if ever na maglalaro tayo ng mga heavy games. Pagdating naman sa thermal, kitang-kita natin na talagang umiinit itong device na to. And for me, pretty alarming na umaabot tayo ng 48 degrees Celsius. Pero nakita ko na rin naman to sa ibang mga gaming phones out there. Kaya dalawa lang yung pwede natin gawin dito para masolusyonan to. Una, syempre, gumamit tayo ng phone cooler. Pangalawa, syempre, i-adjust natin yung graphics ng game na nalalaro natin, especially sa mga heavy games, sa medium settings para less stress dun sa chipset natin. Pero kung ayaw nyo gawin yun, pinaka best option dyan is gumamit talaga ng phone cooler. However, yun nga lang, medyo hassle yung attachment. Pero kung wala pa kayo nakahanap ng phone cooler, go for BlueWow X110. 101% proven and tested. So pagdating dito sa part na to, need talaga natin tingnan yung kanyang temperature. Kaya pagdating dito, medyo ligwak siya para sa akin. Next naman is yung kanyang battery capability. Para sa 4 hours and 41 minutes lang na inabot ng 6,500 mAh battery capacity, medyo average lang siya kung ako yung tatanungin. Marami na kasi ako mga nakita mga phone na meron 6,500 and even more lower na pumalo ng 5 hours and 5 hour plus. So dito, medyo kinulang lang naman ako ng konti, pero yeah, pwede na rin siya para sa isang phone na merong 6,500 mAh battery. Talagang average lang yung performance kung ako lang naman yung tatanungin. And based sa naging resulta ng ginawa naming extreme gaming test dito, ito yung overall conclusion ko. Kung bibilhin nyo itong device ito para sa intensive or high intensive gaming or kaya pang balagbag na gaming lang, gusto lahat ng game isa lang dito, kayang-kaya naman ng device. Pero need pa rin talaga nating gumamit ng phone cooler. Kaya nang sabi ko, marami ako mga phone na testing na the same ng performance nito and the same din umiinit and need talaga natin mag-adjust dahil hindi ganun kagandahan yung cooling system na ginawa or nilagay dito ni Poco. At ang pinaka the best na pwede natin gawin syempre gumamit ng phone cooler or mag-adjust ng graphic settings. And next naman, kung meron mga magtatanong, ito pa rin ba yung best valued mid-range phone ngayon 2026? Ang sagot ko dyan, oo. Gaya ng sabi ko, quarter 1 pa lang. And kung titingnan natin yung mga global ROM phones na na-release ngayon taon, kitang-kita ninyo na di hamak na siya yung merong pinakamagandang sulit. Di hamak na siya yung pinakamerong sulit na value para sa kanyang presyo. Di hamak na siya yung merong pinakasiksik na value para sa kanyang presyo. So yeah, pwede pa ito magbago along the way, kaya tingnan natin kung ganun yung mangyayari, pero at the moment, siya pa rin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong suggestion or kayo opinion, comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Yun lang guys, peace out, kita-kita sa next video.